Guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay gagawin lang natin yung request ng ating kasama dito sa MU Monarch na si Omar Esquivel. Pero siya pala ay hindi kasama sa Monarch, no? Siya pala ay nag-comment sa ating YouTube channel. So, kung kayo may mga gusto kayong itanong or malaman, please comment sa ating comment section sa baba para ma-address natin yan ng maayos. So sabi niya yun daw, DL Charisma daw yung ating subukan or skill guide. So susubukan muna natin ito dahil ako ay naging DL Charisma naman before bago tayo mag DL STR at saka nagpalit-palit ng class kasi yun ang second change class ko, yung Dark Lord. So susubukan naman natin siya sa abot ng ating makakaya kung ano ba or kung gaano kaganda or saan ba maganda yung DL Charisma. Kasi marami rin talaga nagtatanong kung para saan ba ito or kung saan ba siya may advantage. Kayo din guys, kung meron kayong alam, please comment na rin kayo para kahit paano malaman din ng iba yung DL Charisma, kung gaano ba sila kaganda at kalakas para marami rin maglaro nitong DL Charisma na ito. So ito nga pala, ang patasin nyo lang dito is yung defense orb upgrade. Yun nga sinasabi ko sa inyo, itong DL Charisma ay more on defense. Okay? Ang pinaka-forte talaga nito ay yung kanyang skywalk, yung kanyang ibon, at saka yung kanyang horse. So kapag kayo ay mahilig sa pagiging tank, lalo sa ML, 'di ba? Magandang gamitin ang DL Charisma dahil nga halos walang damage sa inyo yung kalaban. Pero syempre iba ang usapan kapag mga spender yung mga papatay sa atin, yung mga malalakas, 'di ba? So hindi rin natin kakayanin yung damage nila. Pero kung sa mga halos ka-level lang natin, yung DL Charisma, goods na goods ito. Tapos patasin nyo rin tong max SD up. So importante rin to dahil nga more on defense, more on dahil nga mas marami tayong defense, diba? More on SD tayo. So dahil doon mas tatagal ang buhay natin, matagal siya mababawasan. Tapos nagre-regenerate din yung ating SD dahil may mga fruits tayo. So maganda din siya kasi nga more on defense itong DL Charisma na ito. So maganda patasin yan, tig 5 lang yung max SD up at saka yung defense orb up pataasin natin siya, tig 5 lang siya. Tapos pataasin na rin natin itong restore SD, no, dahil nga importante siya. Pero bago yon, pataasin muna natin tong gear depth up. Okay, na-explain natin yan before, yung mga the more na mas mataas yung gear tier level natin, the more na mas mataas syempre yung mabibigay na defense sa atin. So kung kayo ay naka T13, so tataas yung gear defense niyo kapag kayo ay naka T14. So naka-percent pa rin yan doon sa class talent natin. So kung mapapansin niyo, lagi siyang pure defense itong DL Charisma. So medyo wala siyang damage. Okay, ang damage niya talaga dito yung Skywalk. Okay, Skyhawk pala, Skywalk to, Skyhawk. Okay, yung ibon natin, yun yung yun yung pinaka forte niya dito. So next dyan, pag pinataas nyo itong gear depth up, patataasin nyo rin yung SD restore when damage, no? Kasi nga importante rin siya kapag kayo ay 90 pag PvP. Pero yun nga ang problema dito guys, sasabihin ko na sa inyo. Dati tayo nag DL Charisma, ang problema, nagpalit tayo ng DL STR kasi nabagalan ako sa pagpapalevel. Ang hirap, sobrang hirap niya magpa-level talaga. Parang ito yung pinakamahirap na character na nagamit ko or class na nagamit ko sa pagpapalevel. Kasi hindi pa naman ako nag-elf, hindi ko alam kung paano. Pero may elf tayo, yun naman ay buffer natin. Balak naman natin siyang i-agi elf. Then magbibigay tayo ng insight, ng point of view about doon sa ating AGL pag tayo ay nagpalit na ng AGL guys. So next na patatasin naman natin yan, patatasin nyo pa rin yan level 1, pero para sa akin wag na kasi yan yung parang summon lang sa mga kasama natin, parang team play, no? Kung mahilig kayo sa mga massive clash, yan yung isa sa mga, yan yung DL Charisma, yung isa sa mga inaasahan kasi nga sila yung taga-tank, yan yung isa-summon nyo lang yung character nyo. Ito naman, Deadly Sigil na to, more on damage na madadagdag sa atin, pero mahina lang yung damage na madadagdag, sakto lang kasi by percent lang tong additional damage na bigay sa atin. Kasi nga ang forte ng DL Charisma ay defense, yung pagiging tanky niya. So, asahan nyo na dahil nga ganon, hindi masyado malaki ang damage dito. Kung kayo ay makikipag PvP,
no, yung 1v1 or may kipag-agawan ng red boss, medyo hirap kayo dahil matagal kayong pumatay ng mga kalabang aagawan nyo. At saka syempre yung mga red boss na papatay nyo, medyo matagal talaga, medyo matagal. So dito naman sa tier 3 na patataasin natin dito, yung Skyhook na yan, sabi ko nga sa inyo, yan yung isa sa mga advantage natin. So pataasin nyo ito bago kayo tumalon dun sa horse. So pag pinataas nyo na ito, more on additional damage doon sa ating mga hawk, sa ating mga ibon, dagdag damage yan. So yan yung usual na pumapatay kasi usually nagki-critical damage yan doon sa mga kalaban natin. So pataasin nyo rin yan. Ito naman kasi parang damage reduction lang itong sa my horse natin. Kung mapapansin nyo, meron din tayo sa allotted attributes doon sa slot natin na damage reduction. So dadagdag to, papatong to. So kaya tayo kumukunat dahil dito sa mga options na bigay ng ating Dark Horse. Okay, yan yung mga advantage or forte ng ating Dark Lord Charisma. Kung mahilig kayo may pag-tank, may pag-PVP na klase na massive, pwede nyo gamitin ito. Pero syempre hindi naman kayo masyadong mapapansin. Ang mapapansin lang sa inyo ay ang kunat nyo. Pero kung sa damage lang, medyo mahina tayo dyan, guys, no? So yun yung isa sa mga ayaw ko dito sa DL Charisma. Pero marami rin naman natutuwa sa pagiging DL Charisma. Meron unti-unti, pero mostly syempre gusto nila yung mabilis sila mapagpa-level at makapatay ng RB. Tapos ng Blessing Sigil na to, additional damage increase sa atin yan, yung sa mga Lucky Strike tsaka yung Excellent Strike, no, dagdag yan. Lalo pag nag-level 500 kayo, meron diyang mga skills, no, yung Superb Skill, isa yun sa mga pinapataas din natin. So Excellent tsaka Lucky Strike nandoon din. So papatong yan doon sa ating damage. So medyo okay din naman kahit papano. So dito nyo makikita yung ating sa mga allotted na points. Para sa akin, dagdagan nyo yung charisma. Kasi dyan talaga nagbe-base yan. Yung Agi kahit wag masyado, isakto lang nyo lang sa gears. Tapos yung charisma naman, yan yung punuin nyo. Kasi nga, nandyan naka-base yung damage ng Hawk, ano natin, yung Skyhawk at saka yung ating Dark Horse. So, kita nyo naman dito, by level, madadagdagan. Pag na-level up itong character natin, mali-level up din kasi itong Skyhawk natin. So, patataasin lang natin ito, madadagdagan yung damage niya at saka itong horse naman natin madadagdagan ng yung damage reduction. So maganda yan dahil nga ang forte ito yung mga pet niya talaga. So hindi ko alam kung paano siya talaga mapapalakas yung damage niya para makahabol doon sa DLSTR. Pero para sa akin mas okay ang DLSTR. To be honest para fair naman para sa inyo. Siguro mas masasuggest ko mag DLSTR muna kayo bago kayo mag DL Charisma. Siguro mga hanggang level 700 doon pwede na kayo mag DL Charisma. So yun na siguro, and have a good day. Bye bye.